Pan natin ulit itong pan na ito, yung tungkol doon sa Mount Canlaon. Dahil may update na naman na pinadala sa akin yung source ko eh. Ganito ang sabi nung ni Mayor Chubasco Cardenas. Hindi siya makapagdesisyon kung kailan palalabasin ang mga tao sa evacuation center. Wala pa daw release paper galing sa itaas. Kung galing sa itaas, di nangangulugan diyan sa Malacanang. Hindi ba? Putang inang tong animal na itong Marcos na ito eh. Akala mo kung sino itong putang inang to eh. Anong palagay mo dyan sa mga tao? Hayop? Putang ina ka. Dadanasin ninyong pamilya nyo. Talaga. Yung ang sumpa sa inyo, dadanasin ninyo ang ginawa ng papakulong kita, tarantado ka. Tandaan mo yan. Hihintayin pa daw yung na yan, yung pass na yan. Yung para sila makabalik na sa ang kanilang yung kanilang pass para makapunta na doon sa nila, sa kanilang mga tinataniman, na ibibigay sa mga tao na pumapasok at nakakalabas sa bundok, ay galing naman sa Masilingan, Bacolod City. Anong dahilan? Yun ang yan. Yung Bacolod City ay occidental yon. Samantalang itong Canlaon ay oriental. Paano yan ngayon? Sino ang nagkukuan dyan? Yan ang napakahirap sa mga tao ngayon. Kaya nga, bakit nandun ang gagaling ang instruction? Sino ba ang namumuno doon? Sino ba yung dating gobernador? Sino ba yung congressman doon? Yan ngayon ang putang ilang tumumurahin ko rin. Karamihan, may kaugnayan ito sa mga inchik Kung kasi, nung nabasa ko sa YouTube, na yung volcano daw, mayroong mga ginto yan sa ilalim. Kaya yan ang dyan yung ikinukuan nila Kaya, ang may yan yung incheck. Kaya ang dyan, yung mga incheck na yan, yung sa China, na sinasabi nila, sila nagsabi dyan, na kinukuha nila yung mga volcano na hindi na gumagana. Kaya yun ang nila. Kasi ang melting temperature ng mga ginto ay umaabot ng 1,600 degrees Fahrenheit plus yun. Ngayon, kung hindi na pumuputok, di nangangahulugang yan na yung mga ginto na yan. Pero walang ginto dyan. Dahil yan, kung yan active noon, ay ang nangyayari dyan ay yung ang nangyayari dyan, yung nagkakaroon ng yung natutunaw yung ginto Ngayon, kung natutunaw yan, kakalat yan. Kaya nga, hindi mo masabi na may ginto dyan. Pero yan ang paniniwala ng mga inchik. Kaya, imposibleng walang kinalaman dito ang inchik Ngayon, sino namumuno dyan? Kaya,
ito si kwan ang namumuno diyan ito si kwan si Binetes Alfredo Abelardo Bantog Binetes. Oh. Yan, ang kanyang partido ay Partido Federal Pilipinas. Di may kaugnayan kay Marcos. Oh. Kaya doon ang gagaling ang instruction. Ngayon, ang sinusubukan pa nila ngayon diyan, itong ngayon kaya nga may mga drone doon sa sa Masbate. Oh, ikinukuha nila yung drone doon sa Masbate para kunin din yung mayon. Bibiripayin nila. Yan ang paniniwala nila Pero wala, yung ganyang imposible yan Kaya nga itong putang tarantadong ito, Binetes, Congressman Binetes, ang balita ko, pinakamayaman na congressman yan O, putang ina mo, tignan mo ko lang ang galing mo, putang ina mong Binetes ka. Sabi ko sa iyo, yung ginagawa nyo sa mahirap ay babalik sa iyo yan. Parang yung bumerang yun, sinabi ko noon nakaraan na yung bumerang, pag ginanon, masasaluyan, makukan yan. Babalik yung sumpa sa inyo, putang ina nyo mga Binetes kayo dyan. O, putang ina mo, magreklamo ka. O, reklamo mo ko, tarantado ka. Ngayon, may kaugnayan yan. Kaya nga yung sinasabi ko, may communication tower dyan sa mga kampo. Oh, at ang ginagamit nila na ay itong tower ng ABS-CBN doon sa Murcia. Oh. Kaya yan ang kinukuha nila para maakuan nila yung mga na yan. Yan ang nagbibigay communication doon kay Chubasco Cardenas. Kaya napakabigat ang kinukuha nila. Ngayon, yung na yan, anong pakialam ng Occidental yan kung walang kaugnayan yan kay Marcos? Oh. Dahil ang ng 3rd District ng Negros Occidental ay Silay, Talisay, Victoria, Enrique Magalona, Murcia. Yan. Ngayon, anong gagawin nila sa mga tao doon? Dahil binabanatan ko na, ililipat nila. At paglilipatan nila ay yung sa Bayawan City, doon sa bayan ni Arnie Tevez. Kaya ito masalimut ito Kaya nga, pinaalis nila si Arnie Tevez at pinagbintangan pumatay. Pero ang nagpapatay dyan kay Digamo ay yung mga Marcos. Oh, katulad din kay Lapid. Ang nagpapatay kay Lapid, si Marcos. Direkta kong sinasabi yan. Oh, itong tarantadong Browner na ito, kung talagang matino itong gago na ito, yung walang yan na yan, ungas na yan. Oh, kung talagang matino yan, bakit hindi niya sitain yung communication tower ng China pagkatapos sasabihin ninyo kalaban ng China? Oh, katarantaduhan yan. Kaya yung drone dyan, kukan yan. Kaya hindi makalayo-layo yan sa Zambales. Lumalapit na sila doon sa baybayin ng Zambales. Mga 80 kilometers na lang yata ang kwan dyan. Pero may drone sila dyan na tinitignan nila yung Mount Pinatubo. Dahil yan ang alam ng mga tarantadong siping na yan Putang ina ka, siping ka. Kaya nga sinasabi ko, yung mga Marcos na yan, ang Antikristo dahil sila gumagawa ng gulo. Kaya nga binigyan niya ang custodial account. Oh, yung putang inang siping na yan. Kaya nga, akala mo kung sino na pagkatapos pagtatanggol nyo, Duterte, putang ina nyo. Pagkatapos nagkakalantaran na kayo. Oh. Sa manggagaling ang pera ng putang ina, alangan naman pera ni kwan na yan. Manggagaling yung pera na yan diyan sa kay Binetes. Hindi yan luko-lukong gagastos. Kaya nga lahat ng
yung mga asukal na yan, kaya nawawala ng kota ang mga magsasaka dyan sa kuwan ng Amerika eh. Kaya hindi na kuwan eh, dahil Marcos pa rin ang gumawa ng paraan upang yung mga asukal na yan ay hindi na mapunta sa Amerika. Anong ginawa nila? Di pabawasan ng kota. Pero yan ay kuman doon sa isang kuwan ng Malaysia. Isang kuwan ng Malaysia na katulad din niya. Siya ngayon ang nagiging dealer dyan. Kaya yung kuta natin sa Amerika na asukal, nawawala na. Yan ang totoo dyan. Yung putang ina mga Marcos na yan. Putang ina mo, kumukulo ang bahay. Tayo ko sa'yo, tarantado ka, bibihim ka. Tarantado kayong mga Marcos. Maski na ikaw Imelda, putang ina ka. Sinasabi ko na lang. Pagkatapos galit kayong magmura ko. Yan ang sinasabi ko. Ayun, ang kung na yan, naibibigay doon kay Chubasco, 15 billion. Hindi na kukuha niyan sa kwan, kundi pupunta na doon sa Bayagan. Bayawan. Doon sa kwan. Dahil doon na, ang sabi sa akin, nung source ko, ay dadalhin yung mga tao doon sa Bayawan. Ay natatakot yung mga tao. Anong gagawin nila doon? Wala naman silang lupa doon. Putang ina, mga animal na ito, mga kuwan na ito, mga putang ina nyo, di puta kayo. Sinasabi ko na lang sa inyo, tandaan ninyo yan. Yung paglakad ko bukas, sigurado yan. Putang ina nyo, giba kayo. At yung, wag yung, kaya nga itong kwan, wala naniniwala na sa mga kwan na yan, mga military na yung mga sinakaptindado, paniniwalaan ninyo yan. Mayroon silang hidden agenda. Ang tinatago nila yung kapakanan ng mga maharlikang general. At yung para hindi mahalata yan, yung tower ng China sa Campanaldo, dadalhin i-relay doon sa tower ng ABS-CBN dito. Pagkatapos, yung ABS-CBN dito, i-relay niya doon sa ABS-CBN sa Masilingan. Pag naikwan doon sa Masilingan, i-relay niya doon na sa kwan. Ganyan ang gawain nila. Kaya, sino ba nagpasara ng kwan? Nangangalaite, hindi ba si Marcoleta? Sino si Marcoleta? Saan nakakwan yan? Hindi ba sa mga iglesia ni Cristo? Ngayon, kaya yan, galit na galit yan. Para mapasara. Kasi yung plano nila long range planning. Kaya bago yan, inaayos na nila dito. Bago nila gumawa dito, gumawa ng hindi tama dito. Iaayos muna nila dito. Kaya yan ang inayos muna nila. Pinasara yung ABS-CBN. Sino ba nagpasara niyan? Di Marcos din. Samantala sila din ang may-ari. Ano ngayon ang nangyayari dyan sa inyo? Pagkatapos bubuksan daw niya. Katarantaduhan yan. Sabi ko na lang sa inyong mga kababayan ko. Kaya nga, lahat ng katarantaduhan na ginagawa nila ay lahat ng pangwawalangya. Kaya nagkukan na sila ng ginto dahil para masabing may ginto. Kaya walang ginto ibinenta. Sabihin ko sa inyo, walang gintong binenta. Palalabasin nila yan na may ginto para... Kasi wala namang Marcos Gold Marcos sa ginto, meron. Salatok, meron. Yan ang sinasabi ko na lang sa inyo. Kasi ang nakadeposit doon, mga treasury note, na galing na inisyo ng JP Morgan at saka yung Wells Fargo. Pero yung Wells Fargo, maliit lang na kandidat yan. Pero yung JP Morgan, mga bilyon dolyar yan. At yan, kaya nga, dahil hindi nila makuha yung sa 1MDB, dahil lalantad yan, linantad ko na yan, yan ang naging yan ang problema na nila.
Kaya palalabasin nila, pag nakuha nila yon, talagang may Marcos Gold. Eh wala namang makukuha yan, maski na anong gawin nila, walang makukuha mga ginto dyan. Maski na nasa harapan na nila yan, hindi nila makikita yan. Sinasabi ko na lang. Dahil yan, may mga ornamental yan. Oh, mga tae-tae lang ng ginto yan, yung singaw. Oh. Kaya nga, kung hindi ka marunong magkuhan ng kung yung tinutusok nila na scanner nila na nakakuan sa TV, ay wala. Makikita mo lang, meron. Pero pag hinalikwat mo, wala. Yan ang hindi alam ng mga tarantado na yan. Kaya nga yung paglapit ng Coast Guard yan sa Zambales, pinakikiramdaman nila yung pinatubo eh. Oh. Kaya nga yung pati yung drone ng kwan na nakita sa Masbate, pinakikiramdaman yung kwan diyan, yung hindi lang kwan kundi yung pati yung kwan yung pati yung isarog Oh. Yan ang mga hindi tamang trabaho diyan. Akala siguro nila hindi ko alam yung mga trabaho nilang ganyan. Ngayon, saan kukuha ng 15 billion pesos yan? Oh, yan putang inang Marcos na yan. Baka naman yan, yung isiningit nila, isiningit nila na pondo. Kung magkano yung kwan na yan, papatungan nila. Diyan nila iniipon yan, pera na yan. Dahil wala nang pondo Oh, magpapalabas sila. Pero wala na, recession na tayo. Sabi ko na lang. Kaya nga, putang ina nyo ngayon, paano ngayon ang gagawin ninyo? Dahil mayroon akong mahalagang misyon na talagang napakahalaga niyan dahil kailangan magising ang Pilipino. Kaya man sinakaptin dado, walang mangyayari niyan. Kung mga panawagan nila ni na maharlika na magsigising na kayo mga kwan, huwag ninyong paniniwalaan yan. Kusang darating na yan sa pag-iisip ninyo na kayo kusang magigising. Hindi yung mga putang ina mga yan. Yung Filipino Guerrilla Force, putang ina yan, parang kwan lang yan parang guardian lang yan tinayo ni na hunasan na para makinabang sila ang laki ng pera ng hunasan na yan Putang ina yan. Ang taki mo, maging dealer ka ng Toyota Alabang. Hindi ba? Tangina ka, hunason. Kaya nga sinasabi ko, yung mga gawain nila talagang mga karungal dumal yan. Kaya yan yung mga siningit-singit nila doon sa pundo. Kaya nga inabot na mahigit na 6 trillion binulgar ni Duterte. Pagkatapos sasabihin niya sinungaling si Duterte, pero iisa yan. Iisa din yan si Trump na yan. Dahil nga itong itong CEO ng BlackRock, ginawa ni Trump na maging Secretary of Finance ng Amerika ano ba si Ano ba si Larry Pink? Hindi ba siyang sinasabing may-ari ng BlackRock? Hindi siya may-ari. Papinadami lang yan. Katulad ni Ramon Ang, dami lang yan. Katulad din ni mga Lucio Tan. Katulad din ni mga Henry C. na yan. Go Kong Wei. Kaya yung Victorias na yan, kaya yan ang nagpapahirap sa atin, yung mga Marcos na yan. Yan ang sinasabi ko, mulat-mula pa. Pagkatapos, jojosin ninyo yung putang ina niyan. Kayong mga iglesia, ano ngayon? Tangina nyo, parang kwan lang kayo, ginagago kayo ng religion nyo, pumapayag kayo. Putang ina, hindi nga kayo pinaghahawak ng Biblia. Dahil baka natatakot sila, baka malaman ninyo yung totoo. Kaya yan, ako man pinaambus ninyo. Yung iskan dyan sa Kabanatuan. 4 yung tao na yun. Namumukhaan ko yung na yun. Yung 4 na yun. Ginamit nila si Commander Bilog. Kasama si Commander Bilog sa MPA, pero kasapi din ninyo. Siyang ginamit ninyo para tudasin ako. Anong nangyari?
binaril niya ako, siguro mga ilan di pa yun. O binaril niya ako, ang layo. Pagkatapos sinundan ako nung sasakyan nila, itutok dito sa ulo ko. O hindi pumutok. O ilang gatilyo yung narinig ko. O walang pumutok. Nataranta sila. O, umalis. Ang sasakyan nila ay yung punggok na Pajero. O pati yung plate number alam ko, XDM 711. Oh, pagkatapos sasabihin nyo mga matino kayo, tarantado. Pagkatapos sasabihin nyo, ligtas kayo. Oh, anong sabi ng kan? Huwag kang papatay. Oh, bakit po nga patay kayo? Sasabihin nyo, wala kayong kwan. Hindi ako natatakot sa inyo. Putang ina nyo. Oh, saan ngayon si Bilog? Nagtatago. Pinalalabas niyang patay na siya. Pero alam ko kung nasaan siya. Oh, nagtatago na siya dahil takot na takot siya. Oh. Kaya nga, ang kaguluhan dito sa mundo na ito, ang pasimuno ay mga Marcos. Yan ang katotohanan yan. At mga maharlikang general kasabwatan CIA, kasabwatan Amerika, kasabwatan China. O, sino mang gumagawa ng kaguluhan, hindi ba? Kaya nga yung pagbibigay ni Marcos na kwan, hindi naman niya dapat ipamigay yan doon sa yung custodian account na nakakon sa kwan, na sa China. Kung magkano binigay niya sa US, ganun din ang binigay niya sa kwan, sa China. O, pagkatapos pinalalabas nila na yung hulog ng kwan napupunta sa China, itong Committee of 300. O bakit pasusunod mo yung dokumento na yan kung talagang may ginto? O, sabi ko sa inyo, hindi kayo obra sa akin. Dahil kayo, nakakasubaybay ako. Kaya nga ito, dahil sa natataranta na ito mga ito, natatakot na, ninervyos na, yan ang pinakamabigat kong kalaban. Dahil yan, maghuhuramentado na yung mga yan. Pero ako tatawa-tawa lang sa kanila. Maghuhuramentado kayo kung kaya ninyo ako. Kaya nga, may itong mga kuna ito, mga military nito, walang kibo. Kung wari, aklas, hindi, magkatapos yung mga, kasi bago gumaduate ang PMA, maski na yung PNPA, bago sila gumaduate, pinasusumpa sila na maging kasapi ng Mormons, ay Mason. Ayan. Hindi ba totoo? Kaya, hindi kayo pinapansin dahil walang mangyayari kung yan ang magyayakag sa inyo. Yung mga na yan, senadado, guerrilla, na yan, military junta. Ano sabi ko, nung na yan, panayang palabas na papel na kay Lenny na inaangat na siya, biglang nawala si Lenny. Dahil sinabi ko, yan ang palalabasin na Pangulo. Hindi kayo obra sa akin dahil alam ko yan. Kaya nga natataranta kayo sa akin Pero kaya nga, itong Facebook na ito, wawalain ko din ito. pag nakakuha na ako, na inakyat ko na kayo. Itong Facebook ang una kong wawalain. Itong Meta na ito, yung Elon Musk na yan. Buti nga, nakakapag-upload pa ako sa pero pinipigilan nila sa YouTube. Tangin ng mga ito, akala siguro nila takot na takot ako sa, gigil na ako sa inyo. Putang ina nyo. Putang, tignan ko lang ang galing ninyo. Putang, itong Benitez na ito, diyan sa kanya dadaan, kuwari, bakit sa Oriental Occidental ang manggagaling na instruction di yung nasabi ko yung ABS-CBN na yan ay kung wari lang yung pinasara ang dami yung empleyado na nagutom dyan. Magising na kayo. Putang ina yung mga ABS-CBN. Gumagawa kayo ng mga fake news.
Pero hindi, kinakalaban din kayo. Pagkatapos, ito si Marcoleta, di kasabot ang iglesia. Kasi karamihan sa mga maharlikang general, ay mag-iglesia ni Kristo. Oh. Pagkatapos, galit sila na mamura, tatakutin nila ako. Kaya ba ninyo akong takutin? Hindi ninyo ako kayang takutin. Ilang beses ako inabangan ng mga scan. Puta, meron pa doon sa kwan, mabuti, dala-dala ko yung kwan yung bato na kwan dinala ko sa bataan na pag gabi nakikita ng mga bata, bakit umiilaw yung batuka niya? Oh, pagkatapos yung Maharlika, yung Radyo Japan Maharlika, diba sila din sinasabi yung bato umiilaw, ginagaya nila ako. Oh, asan mo yung bato na yon? Ako alam ko kung nasaan yun. Oh. Yan ang sinasabi ko, pinatabi ko yon. Oh. Isa sa mga palatandaan ko lang yan. Kaya nga sabi ko, bukas, tangina nyo, tignan ko lang ang galing ninyo ng mga kwan. Wala na kayong kwan dyan. Hindi na kayo makakagawa ng kalokohan. At ang kusang magigising ang taong bayan. EDSA 1, EDSA 2, walang nangyari, puro magnanakaw pa rin. Paano? Nakasakay din yung mga kwan. O, pagkatapos ngayon si Tagle ang nakupo. Akala niya makakalapit sa akin si Tagle. O, kumwari, matino. Putang ina niyan. Maski na nung tino niya, hindi ang obra sa akin. Hindi ko pagpapaniwalaan yan, Tagle-Tagle na yan. Kaya nila ginawang papa yan. Oh. Baka yan ang tinatawag na black pope. Oh, ayan ang nakakatakot. Mag-orimentado yan. Kaya nga sabi ko, pag ninervyos ang tao, ay yan ang pinakamahirap na kalaban. Kasi maghuhurimentado na yan. Hindi na niya alam ang gagawin niya. Sisira na yung utak niya kaya hindi yung Marcos na yan. Kaya nga sinasabi ko, yung 15 billion na kwan, iipunin nila yung kwan na yan. Iipunin nila doon sa budget yan. Naglabasan naman. Hindi naman alam ni Duterte na makakasama. Tanga-tanga din ang Duterte. Magkakakampiyan ngayon, paano yan ngayon? Yan nga sabi ko, yung isiningit nilang pera. Pero bakit ang liit ng kwan nila? Bakit ang laki ng budget? Pagkatapos nangangako na mumurang bigas, putang ina yung mugmugang kwan, baka may kasamang darak pa nga yung ibebenta ninyong 36 yung pagkain ng manok. Yan mga trabaho ninyo, putang ina nyo. Kaya nga sinasabi ko na lang, masama ang loob ko sa inyo, kayong mga politiko, walang matino dyan. Sino ba matino sa politiko? Katapos umaasa kayo ng kwan, kandidato, mga kwan, wala na yan. Mga ulul, putang ina nyo. Kaya nga sinasabi ko na lang, ikaw putang ina Benitez ka, kasama ka sa mga audit. Eto, naguhugas kamay na si kwan Chubasco natakot na kaya nga siguro sabi niya, ako natatandad kanya kanyan kaya dadali na siya doon. Kaya yan kwan na yan, kasi Arnie Tevez hindi rin nila magalaw-galaw yan dahil kakampi din nila yan pero hindi si Arnie Tevez ang nagpapatay dyan, mga Marcos. Harap-harapan ko ng inaakusahan niya putang inang mga Marcos na yan. Dahil yan nasisira na ang ulo nila sa Marcos Gold dahil walang ginto mantakin mo isang kwarto na puro dokumento na walang silbi. Nako, sa akin dalawa lang ang dokumento ko. Kaya nga yan ang kinukuha nila. Mabuti yan para malaman ninyo yung mga katarantaduhan ng mga yan. Kaya yung mga singit-singit yan ay iniipon nila yan para makaipon ng 15 billion. Yan ang hindi ninyo alam sa akin paano ko nalalaman
Kaya mabigat lahat ang mga akusasyon ko. Kaya ako sinisira nila. Pinakukan nila ako na walang kwentang tao. Oo, kahit na sabihin ninyong walang kwentang tao, bakit nagtiwala sa akin yung naawa doon sa mga tao doon sa nakakulong? Dadali na ngayon sa Bayuga. Hindi nila alam kung ano magiging buhay nila doon. Para makaiwas doon sa kwan. Akala siguro nila hindi ko babanatan yung putangin ng Binetes na yan. Kaya yan, yung Malaysia na nagkukan ng asukal doon sa kwan, isa sa pinakamayaman sa Malaysia, ay tao pa rin ng mga Marcos yan. Dahil yung mga asukal na nakukuan dito, ikinukuan doon sa murang halaga. Pagkatapos, pagkuan, siyempre, papatong-patong na yan. Malaki nang kikitain nila. Kaya yan, hahabulin ko lahat yan. Tanginan yung mga Marcos kayo. Tignan ko lang ang galing nyo. Hahabulin ko lahat yan. At saka yung mga inchik na namimili ng lupa dito, walang mawawala yan. Dahil magkakaroon tayo ng divine government. Babaguhin ang constitution natin. Divine law ang ikukuhan natin para lahat yan. Kasi dito lang sa Pilipinas pinapayagan ng ang mamili ng lupa ang dayuhan sa China, sa wala, hindi yan pinapayagan. Yung mga karatig dito, tayo lang. Dahil yan sa putangin ng Marcos na yan ang nagpapasok dito na para magkuhan. Paano mo sasabihin ngayon sa akin na hindi magkakampi ang Marcos at saka yung China? At saka yung US, iisang kwan yan, iisang kulay yan. Kaya nga, sinasabi ko na lang sa inyo, maawa kayo sa sarili nyo. Dahil ang tingin sa inyo ng mga putangin ng mga Marcos na yan ay mga patay gutom, useless eater, na pwede lang patayin na parang manok, parang daga. Yan ang turing sa inyo. Pero ako, hindi ninyo kaya. Nag-iisa ako, hindi ninyo kaya. Kaya nga itong Browner na ito, umanda ka rin. Putangin mo, chief of staff, minumura lang kita. Ikaw ang pinakamataas sa military, ginagago lang kita, wala kang magawa. Yan sinasabi ko, ikaw Marcos, presidente ka, wala kang magawa. Ginagago kita, minawalang ya kita. Bakit wala kayo? Ikaw Duterte, nagtatapang-tapang, matapang ka lang, mag-utos. Putangin na ka. Magnanakaw naman kayo, magkakasabwat kayong lahat. Kaya lang nagkapikunan kayo. Kaya nagkakalantaran yan. Unti-unti na nagigising. Dahil nga doon sa Murcia, na yung sinasabi ko na maliwanag ang araw, madilim ang palayan, ang taniman. Kaya yan, nasa akin na yung ko. Gagamitin ko. Alam ko kung saan ko dadalhin. Di paano yan? Pasensyahan na tayo. Yan. Hindi ko titigilan talaga ito dahil sinasabi ko nga sa inyo, ang pinaglalaban ko, yung karapatan na may hirap. Kung talagang pumayag na ako na madala dun sa England, gaano ba naman ang ko? Wala akong gagawin. Ako ang CEO, Chief Executive Officer, pinakamataas. Pipirma lang ako, titignan ko kung saan mapupunta ang pera. Pero balang araw, kukulungin, iipitin kanila para masunod. Hindi akala siguro nila gahaman ako sa pera. Si Marcos, yung diktador, tatanga-tanga. Ayan. Bakit walang ikaw Ted Pailon, bakit hindi mo binabalita itong nangyayari na ito? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Dahil kayo, magkakasabot kayo. Sabihin ko sa inyong totoo. Wala akong tiwala sa inyo. Alam ko, pinapakinggan ninyo ako. Nadulas yung bunganga mo. Yung narinig ko, nadulas yung bunganga mo. Kaya nga, ako, hindi ninyo alam ang galaw ko. Pero yan, pupunta na tayo. Magigising ng lahat ng Pilipino sa katarantaduhan ninyo, pero hindi na kayo yung makukuhan. Kaya yung walang age sa trip, pero mag-aarsa lahat ng tao.
Yan ang mangyayari niyan sa gagawin ko ngayon. Paano yan ngayon? Di lahat kayo, tiwas na. Ito mga injik na ito, tahimik na. Ngayong dati-dati, yung Christmas, Chinese New Year, nandyan na. Pero ngayon, walang kibo. Kaya, wala na. Tahimik na sila, natatakot na sila sa akin. Dati-dati, iyayabang nila sa malayo pa na Pasko pa lang kinuha na yung Chinese Christmas. Ngayon, walang balita. Takot na sila sa akin Sige na.